Ayan, try na natin. Kung yung thickness niya is mas nag-okay. Oh, wow. Oh, ganda. Ang ganda, oh. Di ba? Talagang yogurt na to. Ayan. Oh, ganda, oh. Ganda niya. Pwede itong i-strain pa para maging Greek yogurt. Pero this time, di ko muna siya i-strain. Yung isa na lang na, isa ko pang ginawa. Tikman natin. Masarap. Tama lang yung asim niya. Hindi siya sobrang asim. So, pinerment ko pala siya ng mga 9 hours. 9 to 10 hours ko siyang pinerment. And then, after nun, nilagay ko siya sa ref. And after 12 hours na nakalagay sa ref, eto na siya. So, kung gusto nyo maging Greek yogurt to, pwede nyo siyang gamitan ng strain or salain siya mga katsa, ganyan. Or kung meron kayong yogurt strainer, pwede yon para maging Greek yogurt siya, para matanggal yung ibang whey. Pero ito, okay naman na to. Harap. Bali, pangalawa ko pala tong gawa. Yung isa na nandoon ay pangatlo. So, yung una kong nagawa, ang brand ay hindi ito. Tinry ko kung ano yung difference nila. So, para sa akin, masarap din naman siya. Magkaiba silang dalawa ng asim, pero parehong masarap. So, kung nagtitipid kayo at gusto nyo ng yogurt na medyo madami-dami yung makakonsume ninyo, ay maggawa na lang kayo ng sarili nyong yogurt. Ang bilis lang naman gumawa kasi ang isang piraso ng Greek yogurt na binibili ko ay nasa 50 plus o 60. Mga ganyan. Eh, kung bibili ka ng 1 liter na gatas, tapos isang yung starter mo, or kung gusto mo gumawa sa susunod, magtira ka nito para yun na yung starter mo. Hindi mo na kailangan bumili ng Greek yogurt. Basta dapat meron siyang live culture bacteria. Tapos, ayun, matagal nyo na siya magagamit. Abutin naman siya ng mga 2 weeks, ganyan. Pero parang 1 week lang to, ubos na to sa akin. Hindi lang din kasi ako yung kumakain nito, pati yung asawa ko. And marami nga rin na pagsabi na makakatulong nga tong Greek yogurt, lalo na sa mga may PCOS na kagaya ko. So, kung gusto nyo gumawa, gayahin nyo lang yung steps ko. Or meron din naman mga ibang tutorial kung paano gumawa ng Greek yogurt, ng yogurt. Kayo na yung